Alright, welcome back. Magandang gabi po muli sa inyo. At ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong kadyani para sa usapang utang at usapang ulaw. Sensya na medyo masama talaga yung pakiramdam ko, kaya hindi ako nakagawa ng video kagabi. Medyo sakit talaga ng likod ko. Sobrang masama kasi alam mo yung trabaho ko dyan. Ito ako sa isang kumpanya, pero sa labas ng pwesto ko sa lansangan ba. Kumbaga parang street sweeper. Yung po yung pwesto ko kasi sa trabaho ko. Kaya ulan araw na sasagap natin kung ano yung mga mikrobyo, janitor. Pero bago lahat, pakikisuyo po muna ako sa inyo na sana po tangkilikin po ninyo ang aking mga channel at ang social media accounts ko po, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakisubscribe na lang po kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng mga videos at kung paano nyo haharapin yung mga problema ninyo sa mga ola, mga pang-abuso. Ngayon mga kadyani, medyo ang dami kong nahagilap, marami akong nasagap, marami akong nakuhang balita na marami ng mga ola ang nawawala sa Play Store. Hindi ko rin alam kung bakit nung una, pero nag-research ako paunti-unti, naghanap ako ng mga dahilan. Hindi ko rin alam kung dahil ba sa mas filing, hindi ko sure. Baka kasi mamaya ganoon eh. Pero kasi pag Play Store kasi, syempre ibang bansa po ang may hawak niyan. Maliban na lang kung may mga magre-report. No, yung kunwari, nagre-report ka, mga victims, nagre-report sa Play Store yung mga problema nila na plug is inappropriate, di ba? Yung mga ganun sa Play Store pag nire-report. Pero hindi naman agad-agad nawawala. Pero kasi nagtataka rin ako na si Mocha nandyan pa rin eh. Pero yung iba talaga, halos talagang hindi ko makita. Nag-search ako kayo ng umaga ng mga nawawalang ola. Tinignan ko, nawawala nga sila Bene, si B+, si Peso Kwento, may iba pa, Peso Loan, Madali Loan. Ang daming nawawala. Ang dami kong hindi nakikita. Lemon Loan, wala rin, hanggang ngayon wala pa rin. Ang dami talaga silang parang nag-vanish na lang. No? Pero si Mr. Cash nandyan, pero may problema. Pag-usapan natin ngayon yun, no? Ano yung mga problema kung bakit nawala yung mga yan. Na-rebook na ba yan? May cease and desist order na ba yan? Kinasuhan na ba yan ng SEC? Alamin natin, no? Medyo marami kasi tanong sa akin kapag nawawala raw yung mga ola, ano raw po ba yung nangyari? Kasi siya may nabubulbul, medyo masama pa rin yung pakiramdam ko. Talagang pinilit ko na ngayon. Gusto ko sana matulog na maaga, pero wala naman akong kasama ngayon, nasa labas yung misis. Pag-usapan natin ngayon para mas maaga tayo makapag-gawa ng video para maintindihan nyo kung bakit nawawala yung mga ola sa Play Store. Eto, sinaliksik ko nga na pag-alaman ko na may mga issue pala, no? Kahit si Isip Peso biglang nawala rin, na yung mga ola ngayon is at risk. Pakita ko sa inyo, pero kahapon sa cellphone ko. Meron kasing nangyayari na yung Google Play Protect ngayon is medyo siguro nakakakuha ng mga impormasyon na hindi maganda yung mga apps na nada-download ngayon sa kanila, lalo na itong mga online lending apps. And ang nakalagay is your device is at risk. Harmful app found by Google Play Protect. Peso Loan has been disabled to protect your device. Choose and install to remove it. O, ibig sabihin, mismo si Google Play Store ang nagsasabi na hindi magandang nandiyan yung mga ola ninyo, yung mga apps na nasa phone ninyo na naka-install. Dahil meron silang natatanggap o meron silang napapansin ng mga malware na hindi makakabuti. At maaaring nag-i-spy sa inyong mga cellphone. Bukod dyan, ito pa, si Madali Loan, ganun din po yung sa kanya, your device is at risk. This app tries to spy on your personal data such as SMS, photos, audio recordings, or call history. Biruin mo, di ba? Doon yung malalaman talaga yung katotohanan na kapag ina-allow talaga natin yung mga ola, kumukuha talaga sila ng mga impormasyon ng personal at privado sa ating mga SMS, sa mga photo, sa gallery, sa audio recordings, or call history. Biruin mo pati yung tawag, ha? Paano kung nagagawa ka ng tumatawag ko kayo, may ginagawa kang video, di ba? O may ginagawa ka na pang-pribadong buhay mo. Tapos nire-record mo. Nakukuha nila kagad. Ganyang katindi itong mga to. Tamo si Madali Loan, wala rin to sa Wala rin to sa Play Store ngayon, tingnan ko
harmful at disabled. Kaya pala automatic na nadi-disable kung bakit bigla nawawala yung mga ola natin. Yung mga ola nyo pala, hindi ko pala ola. Wala pala ako mga ganitong klaseng ola. Sensya na, wala pala ako masyadong tapal-tapal system na maaaring na-download ninyo. Diba? Napakalino po. Papakita ko ulit sa inyo. Tagalan natin. This app tries to spy on your personal data such as SMS, messages, photos, audio recordings, or call history. Biruin mo, pati call history. Kukunin nila yung mga number na yan. Kaya nga sabi ko siya, di ba, totoo yung hinala ko na pati yung mga nagdi-deliver sa inyo ng mga rider, yung mga nagdi-deliver sa inyo na hindi nyo masyado kilala at nagpa-deliver lang kayo, maaari nilang kontakin at harasin. Ganyan katindi itong mga ola na ito. O buti na lang, medyo nagiging mahigpit na ngayon si Play Store. Buti pa nga si Play Store nagihigpit. Si SEC kailan? Katok-katok lang po, SEC. Kinuha nyo na po yung mga impormasyon, mga nagre-reklamo sa CIDJ, pero anong nangyari? Parang nakatenga. Kumakatok lang po, SEC. Ayan naman po. Paparamdam lang po ha. Nakikisuyo lang po kasi marami. Tulad niya no, kitang-kita ng ebidensya, pinupost ko na. Papakita ko sa inyo kung ano yung problema ng mga ola na yan. Nang iispiya ng mga pribado at personal na impormasyon ng isang individual na nanghihiram dito sa mga ola na ito. Abusado na nga, magnanakaw pa ng data privacy, magnanakaw pa ng personal informasyon. Di po ba? Di ba? Kaya kapag ako, gagawa na ako ng ola review, hindi ko na i-allow to eh. Automatic doon pala mag-i-stop na ako sa pag-re-review kung saka nila makikita kung kukunin nila yung mga text messages sa akin, magre-review ako, kukunin yung SSS information ko, yung mga bank account details ko, kukunin nila. Hindi ko natutuloy yung pag-apply kung magre-review ako. Red flag na eh. Kita mo, di ba? Madali loan, sinasabi. O. Ganun din si Peso Loan. O, di ba? Halos sa lahat sila ganun. Si Peso hinanap ko, wala rin kanina. Maaring ganun din po. Maaring nililinis ni Google Play Store yung mga ola, yung mga apps na maaaring maging harmful o maaaring maging delikado para sa atin na gamitin. Maaaring kumukolekta talaga sila. Hindi pala maaari. Talagang kumukolekta sila ng mga impormasyon na hindi naman dapat nila ipunin. At saan gagamitin? Pangaharas? Pang-aabuso? Maniningil kayo ng mga utang na wala namang utang sa inyo? Maniningil kayo sa mga tao na hindi naman ang utang sa inyo? Ganun ba yung mga estilo ng mga ola na yan? Di ba? Nilinawin ko lang, no? Kaya kayo nare-reklamo, kaya wala nagbabayad din sa inyo dahil sa mga pang-aabuso ninyo. Biro mo, kukunin mo lahat yung impormasyon ng tao. Kukunin mo lahat yung tumatawag kahit hindi naman nyo kilala talaga ng lubos. Nagpa-deliver lang ng gas, tatawagan mo rin. Nagpa-deliver lang ng pagkain. Nagpa-deliver lang ng kailangan nila sa bahay. Pati yun, istorbohin nyo, tatawagan ninyo. Ganyan kayo kabobo. Ay, sorry, di pala bobo. Bugok. Sabi nga ni Boss Ray. Shoutout, Boss Ray. Salamat sa pag-shoutout mo sa akin kagabi. Di ko talaga no? Kaya minsan manood muna kayo ng mga reviews. Alamin nyo muna kung bakit ganyan yung mga ola ninyo. Kung bakit ganyan yung mga senaryo. Kung bakit ganun yung history ng mga ola. Kung bakit ang daming reklamo. Kung bakit ang daming kaso na pwedeng isampa sa kanila. Tapos sa atin, ano yung kakaso? Civil case. Walang kulong. Hindi lang nakapagbayad. Kasi hindi makapagbayad sa 7 days na ginagawa nila. Tapos magkano makukuha? Kalahati ng hinihiram? Tigas ng muka. Ako, totoo lang Kaya ako maaga pala natuto na akong maging alerto. Buti na lang maaga ako nakakapag-isip, no? Sana huwag nyo sanayin sarili sa mga tapal-tapal system tulad nito. Biruin mo kung 10 o 20 yung ola na hiraman ninyo. Lahat yun nakakuha yung impormasyon nyo. Kaya huwag na kayo magtaka kung may mag-aalok sa inyo ng mga ibang ola. Naalokin kayo pag malapit na kayo mag-due date. Dahil halos iisa lang yung modus nila. Hindi tayo ko itong barbero rito kaya kayo nagpo-promote ng ola na yan, yung mga nagsasabing legit. Text din po ng mga mukha ninyo. Yung mga ola promoter na kunwari hindi raw promoter, tinatanggi pa pero kumukuha naman kayo ng
insentibo ng mga komisyon kapag nakalink sa inyo. Sus, tapos ito, pinapahamak nyo yung mga tao. Ipinapahamak nyo yung mga informasyon, pati ng mga individual na hindi naman humihiram dun sa mga OLA, dun sa mga online lending apps. Di po ba? Kaya kumakalat yung ano yung info natin sa kung saan na kahit di tayo humiram na-access nila. Nakakakuha sila ng maraming informasyon. Kaya na maaaring gamitin din sa hindi maganda. Na maaaring gamitin yung mga ating informasyon, picture natin, yung mga nasa gallery natin, maaaring gamitin at i-post na pamamahiya, sirain yung pagkatao natin, sirain yung buong pamilya natin. Pagkatapos ito, malalaman mo, buti pa sa Play Store gumagawa ng hakbang kung bakit nawawala ngayon sila sa Play Store, kung bakit nawawala yung mga apps nila. Yun nga, no? Medyo na-high blood ako. Kasi medyo nakaka-bad trip yung ganito. Makikita mo, high risk na pala. Mataas na pala yung tendency na maaari kang maging peligro dito sa mga OLA na ito. Maaaring mapeligro yung impormasyon mo. Maaaring ipakalat at gamitin sa hindi maganda. Maaaring pati yung mga taong wala namang kinalaman sa utang ninyo, sa mga nahiram ninyo, ay maaaring guluhin nila. Pati pamilya, pati bata, pati mga kamag-anak ninyo, pati kaibigan ninyo, di ba, tinatawagan. Pagkatapos, walang sinasabi man lang ang SEC tsaka ang CIC about this matter. Katok-katok po sa SEC tsaka sa CIC. Minsan may nga nag-post na nga sa inyo, no? May naharas na empleyado nyo, pero takip ilong lang ginagawa ninyo. Kahit umaalingaso na yung baho ng mga OLA, nandyan pa rin sila. Yung iba nakarehistro pa kahit may revoke na. Buti pa yung isa, yung copyright nawala pag-update ko. Siguro sa linggo ko nagagawin yung pag-update ko sa SEC kung ano ba na lahat ng mga natanggal at mga may naka-still registered pa rin sa mga SEC registered nila na listahan. So yun mga kadyani, itong new lingkod, no? Ito muna, papahinga muna ako ulit. Kung sa mga katanungan kayo, medyo hindi muna ako makakasunod sa mga messages, no? Pahinga muna ako. Pasensya na po. Pero sana po ay maglalambing na po ng konti. Paki-subscribe na lang po ang aking channel at ang aking mga social media account, ang aking Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel.